Ito po ay puno ng bulak. Ayan, ang bunga niya, pwede nang i-harvest. Kapag ganyan ang bunga, lumabas na yung bulak niya, pwede na siyang i-harvest. Ayan. Yung mga nalaglag sa lupa, madumi na, magagamit na lang yung seeds niya na pantanim. Ang seeds kasi ng bulak, nasa loob niyang white na yan. Madali lang siya itanim at ipunla. Yan. Ito yung yung bunga ng bulak. Yan, yun yung bunga. Yan yung pods niya. Kapag hindi pa matured, ganyan siya. Kulay green. Then, magba-brown siya, ma-open. Pag matured na, then lalabas na yung bulak. Yan, madami siyang bunga. Ang puno ng bulak dapat ay tinitrim para hindi siya humaba. Para hindi mahirap kuhanin yung mga bunga niya kapag matured na, kapag ready na i-harvest. Yan yung flower ng bulak. Kulay dirty white siya na medyo nagpipink. Pero may isang variety pa na ang color ng flower ay red. Malapad siya kapag nag-bloom. Malapad yung flowers. Yan ang mga bunga niya. Bali yung mga puno ko ng cotton, yan ay 3 taon na siya. 3 beses na din siyang namumunga. Napakadali lang niya alagaan. At madali lang din siya magbunga. Ayan, matured na din siya. Flower. Ang ganda ng flowers niya kapag nakabuka na. Madami siyang bunga ngayon. Kaya madami tayong maiipunla na seeds. Gaganda yung puno ng bulak kung palagi siyang ititrim. Ang isang bunga, mayroong mga 10 to 15 seeds. Ang nakukuha yan, maliit pa. Kapag nag-flower siya tapos natuyo at natanggal, doon nalalabas yung bunga niya after matuyo ang flowers. Ito naman ay ang balimbing star fruit. Ito yung variety na malalaki ang bunga. Ang dami niyang flowers. Sana magtuloy lahat ang flowers niya. Marami na din siyang nabuo na bunga. Pero maliliit pa. Ang height ng puno ay nasa 10 feet na, pero siya ay 3 years old pa lang. Itinanim ko siya from seeds. Mabilis din pala siyang mag-fruits, kahit from seeds. After niya mamunga, itatry natin siya kung pwede siyang i-market. Ang bunga niya ay lumalaki. Siguro mga 10 pieces ng bunga nagtitimbang ng 1 kilo. Ang ganda ng flowers niya. Ayan. Halos puro flowers yung mga sanga. Ayan, may mga nabubuo ng bunga. Kulay pink ang flowers. Ang dami niyang flowers. Mga 3 weeks ko lang siyang hindi nabisita. Ayan, pagbisita ko ngayon. Madami ng flowers at fruits.
Madali lang siya itanim from seeds. Ang purple atis kapag maliit pa lang, kulay green ang bunga niya. Pero habang lumalaki at mahinog, nagiging purple na. Pero ngayon light purple pa lang ang kulay. Pero kapag hinog na siya, doon matingkad ang kulay niya na purple. Patatlong beses na din yan pagbubunga, pero ngayon mas madami kaysa dati. Tapos may mga kambal pa na bunga.
Tulad niyan, 4. Ayan, 2. Pero merong 4. Ayan, yung nasa baba. Sa isang sanga, 4 na magkakadikit na bunga. Ito naman ay jackfruit. Ayan, madami din siyang bunga. Mayroong hinog na. Ayan. Ang jackfruit ay ginagamit na pang color sa rice. Kaya mayroong orange rice. Ito isa pang puno ng purple atis. Ito yung pinakamalaking puno ko ng purple atis na naitumba nung bagyo last year. Humiga yung puno niya. After niya makahiga yung puno, ayan, madaming sanga na tumubo. Kasi hindi ko na siya naitayo. Ang dami tuloy sangang tumubo sa kanyang katawan. May napulo tayo na red passion fruit. Ayan, patinyog. Pag gumala ka sa likod ng bahay namin, madami ka talagang makukuha ng mga bunga. Madami ka ding makikitang iba't ibang uri ng halaman. Ayan, guyabano siya. Ito naman ay yung lubi-lubi. Yung dulo niya, yung murang dahon, niluluto siya. Ginagataan. Lubi-lubi ang tawag dito sa Batangas, pero may ibang tawag sa kanya sa ibang lugar. Yan yung may bunga niya na may seeds. Ito naman, peanut butter fruit. Kapag nag-dark orange ang kulay niya, ibig sabihin hinog na siya. Madami siyang bunga, kaya lang hindi siya masyado lumaki kasi tag-init yung time ng pamumunga niya. Kapag tag-init at hindi nauulanan, parang hindi healthy yung mga bunga niya. Peanut butter fruit ang tawag kasi yung bunga niya kapag hinog na, pag kinain mo, lasang peanut butter.